Sa umpisa ng pelikula ay maagang gumising si Mary at naghahanda para sa kanyang unang araw sa paaralan. Ang kanyang tiyuhin na si Frank ay naghahanda ng almusal. Siya ang nagpalaki at nagsilbing ama ni Mary pagkatapos mamatay ang kanyang ina noong siya ay maliit pa. Si Mary ay nababalisa at ayaw pumasok sa paaralan. Pakiramdam niya ay hindi na niya kailangang pumasok sa klase dahil hindi niya gustong makisalamuha sa ibang tao. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang pumasok sa paaralan. Pagkatapos nito, sumakay si Mary sa bus papuntang paaralan. Sa unang klase, isang math teacher na si Bonnie ang nagtuturo sa mga bata ng addition at subtraction. Naiinip si Mary dahil tinuturuan ng guro ang mga bata ng napakasimpleng equation, ngunit naiinis si Bonnie sa hindi magalang na pag-uugali ni Mary. Sinabihan ng bata na itaas ang kanyang kamay bago ito magsalita. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Bonnie ng ilang mahihirap na katanungan, ngunit nakakagulat na nasagot ni Mary ang mga tanong sa kabila ng kanyang murang edad. Pagkatapos ay tinanong siya ni Bonnie ng isa pang tanong upang i-multiply ang isang malaking bilang ng numero. Bagaman, gumagamit ng calculator ang mga batang estudyante upang sagutin ang tanong na ito ay hindi nila nakuha ang sagot. Nahuli rin si Mary sa pagsagot, at dahil doon ay naisip ni Bonnie na hindi alam ni Mary ang sagot kaya tinapos niya ang aralin. Bigla itong sinagot ni Mary. Sa oras na iyon, kinakalkula ni Bonnie ang numero, at nagulat siya nang malaman niyang tama ang sagot ni Mary. Samantala, malugod na tinatanggap ng punong guro ng paaralan ang bagong estudyante, ngunit kinakausap siya ni Mary sa isang hindi magalang na paraan. Nakikipag-usap ito na parang isang teenager. Pagkatapos ay sinabi ni Mary sa punong guro na tawagan si Frank upang sunduin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kanyang tiyuhin. Nang nakita ni Bonnie si Frank, batid niyang pumupunta ito sa isang bar tuwing Biyernes, at batid din niyang nalulungkot ito. Nilapitan ni Bonnie si Frank para kausapin at magkakilala sila. Nagsorry si Frank sa inasal ni Mary at sinabing kinakabahan ang bata dahil unang araw niya sa paaralan. Ngunit sinabi sa kanya ni Bonnie na ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa pag-uugali ng bata. Sinabi ni Bonnie na nararamdaman niya na si Mary ay may talento. Sinasagot niya ang mahihirap na tanong sa kabila ng kanyang murang edad. Sumagot si Frank na natutunan ni Mary kung paano lutasin ang mga mathematical solutions nang walang gamit na calculator. Hiniling sa guro na huwag magulat dahil natutunan ng bata ang trick na ito noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ay hinatid ni Frank si Mary sa bahay. Si Frank ay isang machinist. Nagkukumpuni siya ng mga sirang bangka sa daungan. Habang siya ay nasa trabaho, nakipag-usap siya kay Mary na sinira nito ang kanyang pangako. Nagkasundo ang magtiyuhin na huwag ipakita ni Mary ang kanyang katalinuhan sa ibang mga bata at guro, dahil gusto ni Frank na tratuhin siya bilang isang normal na bata. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Mary sa kanyang tiyuhin. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta sila sa dagat sakay ng bangka at pagkatapos ay naglalaro si Mary sa dalampasigan kasama ang kanyang pusa. Araw-araw ay pumapasok si Mary sa paaralan at sinisikap na makitungo sa ibang mga bata. Ngayong araw ay may pagsusulit si Mary. Ipinamahagi ni Bonnie sa mga estudyante ang mga papel para sa pagsusulit. Sa sandaling ibigay niya sa mga estudyante ang mga sagotang papel, ilang sandali lang ay sinabi ni Mary na natapos niya ang pagsusulit ngunit hindi na nagulat si Bonnie. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Bonnie ng pagsusulit sa antas ng isang estudyante sa unibersidad. Gusto niyang malaman ang level ni Mary, at kung kakayanin ba niya itong lutasin. Nakapagtataka, natapos ni Mary ang pagsusulit nang walang anumang problema. Tumingin siya sa guro na may kumpiyansa. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Bonnie ang apelyido ni Mary. Nalaman niya na ang kanyang ina ay si Diane. Isa siyang napakatanyag na matematika, at may magandang pangalan sa kanyang larangan dahil nalutas niya ang mahihirap na equation, na hindi alam ng buong mundo kung paano lutasin ang mga ito. Ngunit batid niya na ang ina ni Mary ay nagpakamatay sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos noon, pinalaki siya ng kanyang tiyuhin na si Frank. Pumunta si Bonnie sa bar na tinatambayan ni Frank at doon siya kinausap. Sinabi niya kay Frank na gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Mary, at ipinakita sa kanya ang pagsusulit na sinagot ni Mary. Sinabi sa kanya ni Frank na sa nakalipas na mga taon, siya ay makikipag-date, ngunit may gustong sabihin sa kanya ang kanyang kapatid na ina ni Mary.
Sumagot siya na saka na sila mag-usap pagbalik niya. Ngunit pagbalik niya mula sa kanyang date ay natagpuan niya si Mary na nag-iisa sa sopa, at ang kanyang kapatid ay nagpakamatay sa banyo. Pagkatapos ay sinabi niya na ang ama ni Mary ay iniwan ng pamilya mula noong maliit pa si Mary, at mula sa araw na iyon ay nagbago ang pag-uugali ni Mary. Ngunit sinabi sa kanya ni Bonnie na si Mary ay talagang isang henyo. Sumagot si Frank na alam niya iyon, ngunit ayaw niyang may makaalam tungkol dito para tratuhin siya tulad ng sinumang estudyante. Kinabukasan, nasa bus si Mary at lahat sila ay may proyekto tungkol sa mga hayop. Mayroong isang bata na naglalakad na hawak ang kanyang proyekto, ngunit isang batang bully ang pumatid sa kanya kaya't nasira ang kanyang proyekto. Nagalit si Mary kaya hinampas niya ng malaking libro sa mukha ang bully. Nang maglaon, tinawag si Frank dahil sa ginawa ni Mary, at pumunta siya sa punong guro. Sinabi ng punong guro sa kanya na alam nito na si Mary ay isang henyo, at binibigyan niya ang bata ng libreng scholarship sa Oaks Academy para sa mga batang may likas na kakayahan. Ngunit nagdahilan si Frank na ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng maraming problema sa mga paaralan sa Oaks Math, at ayaw niyang magdusa si Mary tulad ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi niya sa punong guro na hindi siya sasang-ayon sa scholarship na ito. Kinabukasan, humihingi ng paumanhin si Mary sa lahat ng kanyang kaklase sa kanyang ginawa. Nangako siya na hindi na siya muling mananakit ng sinuman. Pagkatapos nito, pinalakpakan ng buong klase ang batang may-ari ng sirang proyekto, at sinabi ni Mary na siya ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Pagkatapos, sinundo siya ni Frank upang makipagkita sa kanyang lola na si Evelyn, at ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Mary. Samantala, binigyan siya ng kanyang lola ng isang mamahaling laptop, at sinabing mayroong isang mathematics book sa laptop na ito. Ngunit sinabi ni Mary sa kanyang lola na nabasa niya ang aklat na ito matagal na ang nakalipas, at nasa mas mataas na antas na siya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, sumama si Evelyn kay Frank. Sinabi sa kanya ni Frank na alam niyang tinawagan siya ng punong guro at pinapunta siya. Pagkatapos, tinanong ito kung bakit siya pumunta upang makita ang kanyang apo sa unang pagkakataon, makalipas ang 7 taon mula nang ipinanganak si Mary. Sinabi sa kanya ni Evelyn na hindi ito ang oras o ang tamang lugar para sabihin ito sa kanya, at sinabi na ang lugar kung saan sila nakatira ngayon ay hindi angkop para sa kanila. Umalis si Evelyn dahil hindi siya nito sinasagot. Pumasok si Frank sa bahay, at nakita si Mary na nagbabasa ng math book sa kanyang bagong laptop, ngunit may naisip siya at pinuntahan muli si Evelyn. Ibinunyag niya na ang kanyang kapatid na si Diane ay sumulat sa isang suicide note na huwag hayaang manirahan si Mary kasama ang kanyang lola, dahil nais niyang mamuhay si Mary ng normal. Ngunit sinabi sa kanya ni Evelyn na mabibigyan niya si Mary ng marangyang buhay. Pinigilan siya ni Frank, ngunit sinabi ni Evelyn na gusto niyang mamuhay si Mary sa mga mathematician, subalit hindi ito hahayaang mangyari ni Frank. Sa sandaling iyon, labis na kinabahan si Evelyn. Hiniling niya kay Frank na pag-isipan itong mabuti sa buhay ni Mary, o magsampa siya ng kaso upang makuha ang kustodiya sa kanya. Isang araw, nagtatrabaho si Frank sa bahay, natagpuan si Mary na nag-aaral ng math book sa lahat ng oras. Hiniling niya kay Mary na lumabas ngunit mas gusto ng bata na manatili sa bahay para mag-aral, kaya pilit siyang isinama ni Frank para mamasyal dahil ayaw niyang lagi na lang itong nagkukulong sa bahay. Pagkaraan ng ilang mga sandali, ito ang unang pagkakataon na nagsampa si Evelyn laban kay Frank para sa kustodiya ni Mary. Ang session ay nagtatapos sa isang apela sa isa pang araw pagkatapos suriin ang lugar kung saan nakatira si Mary. Ito ay dahil sinasabi ng abogado ni Evelyn na si Mary ay nakatira kasama ng kanyang tiyuhin sa isang hindi angkop na tahanan. Pagkatapos ay hiniling ni Frank sa kanilang kapitbahay na si Roberta na kunin si Mary ngayong gabi. Si Roberta ay para ng nanay ni Mary at mahal na mahal siya. Samantala, nasa bar si Frank kasama si Bonnie. Sinabi ni Bonnie na nalulungkot siya nang nalaman niya ang tungkol sa kaso ng kustodiya ni Mary, at alam niyang makikita niya si Frank dito. Sila ay magkasamang nag-uusap magdamag. Tinanong ni Bonnie kung ano ang pinakakinatatakutan ni Frank. Hindi siya makasagot ngunit malinaw na nalulumbay siya dahil natatakot siyang mawala sa kanyang pangangalaga si Mary. Habang tumatagal ang usapan, nagsimula silang magkagusto sa isa't isa. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Frank. Sa oras na ito, nakonsensya si Bonnie na manatili sa guardian ng kanyang estudyante na mag-isa.
Sa ikalawang araw, umalis si Mary sa bahay ni Roberta at bumalik kay Frank, ngunit nakita niya ang kanyang guro doon at tumingin ng nakangiti. Hiyang-hiya si Bonnie at nagmadaling naglakad. Kinakabahang kausap ni Frank si Mary. Sinisigawan niya ang bata dahil umalis ito sa bahay ni Roberta nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sinisisi niya ang bata dahil pinahiya siya nito, at sinabing hindi niya kayang maglaan ng 5 minuto sa kanyang sarili dahil sa kanya, kaya naman nagtampo si Mary at pumasok sa kanyang silid. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsorry si Frank sa kanya. Pagkatapos, nakatanggap si Frank ng sulat mula sa korte. Hiniling sa kanya ng korte na dapat pumunta si Mary sa kanyang lola sa loob ng 2 araw. Naglakbay si Mary patungo sa kanyang lola na si Evelyn, at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng kanyang ina na si Diane. Samantala, si Bonnie ay nakipag-usap kay Frank. Sinabing siya ay natatakot na mapatalsik sa paaralan dahil sa kanyang ginawa. Kinabukasan, dinala ni Evelyn si Mary sa universidad. Ipinakita niya kay Mary ang Wall of Honor na may 7 blankong larawan maliban sa isa. Ang mga larawang ito ay para sa mga taong lumulutas sa 7 pinakamahirap na mathematical equation sa kasaysayan. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ang isang larawan ng isang equation na tinatawag na Navier-Stokes na may pangalang Diane sa ilalim nito. Nasa ilalim ito ng pangalan ni Diane dahil lulutasin na sana niya ito, ngunit sa kasamaang palad, siya ay namatay. Pagkatapos ay sinabi ng lola kay Mary, kung nalutas ito ni Diane ay natanggap niya sana ang Nobel Prize sa Physics and Mathematics. Matapos ang lahat ng ito, sinabi ni Mary na balang araw, ang kanyang larawan ay nasa Wall of Honor na ito. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang lola sa isang mathematician. Hiniling nito kay Mary na lutasin ang isang mahirap na equation. Ngunit hindi alam ni Mary kung paano ito lutasin dahil labis siyang na-stress. Sa sandaling ito, nagalit si Evelyn sa mathematician dahil minamadali nito si Mary na lutasin ang equation, at pagkatapos ay umalis ang maglola. Sa kanilang daan, sinabi ni Mary na mayroong isang pagkakamali sa equation. Kaya bumalik sila sa mathematician, at pagkaraan ng ilang sandali ay itinama ni Mary ang isang equation at nilutas ito. Nagulat ang mathematician at si Evelyn sa kanyang pagiging isang henyo. Pagkalipas ng ilang panahon ng paninirahan kasama ang kanyang lola, bumisita si Mary sa kanyang tahanan, at tinanggap siya ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos, sinabi ni Mary kay Frank na mahal niya ang kanyang lola na si Evelyn, ngunit ayaw niyang manirahan sa kanya dahil siya ay isang bossy. Pagkatapos ay ipinangako ni Frank sa kanyang pamangkin na hindi niya ito iiwan. Sa ikalawang araw sa korte, nagpapatuloy ang paghatol sa kaso ng kustodiya ni Mary. Tinawag ni Evelyn ang tunay na ama ni Mary na hindi kailanman nakikita ang anak. Gayunpaman ay naroon siya bilang guardian ng kanyang anak. Sa sandaling ito, napatunayan ng abogado ni Frank na hindi siya kailanman ang guardian ni Mary. Hindi pa niya ito nakikita at hindi man lang nagtanong tungkol sa kanya. Kaya ang paghatol ng husgado ay naging pabor kay Frank. Nang umuwi si Frank, sinabi niya kay Mary na nakita niya ang kanyang ama sa korte, ngunit umiyak si Mary dahil hindi man lang siya pinupuntahan ng kanyang ama. Dinala ni Frank sina Mary at Roberta sa ospital dahil gusto niyang ipakita kay Mary ang isang bagay na magpapasaya sa kanya. Doon, ilang oras silang naghihintay, ngunit wala silang alam kung ano ang gustong ipakita sa kanila ni Frank. Tila naghihintay si Frank na makita ang isang pamilya na may buntis na anak na babae. Nang ipanganak ang sanggol na babae, sila ay napakasaya, at ang lahat ay nagdiriwang sa ospital. Pagkatapos, sinabi ni Frank kay Mary na ito mismo ang nangyari noong araw na siya ay isinilang. Sa katunayan, nagpalipas sila ng gabi sa pagmamasid sa pamilyang iyon habang ipinagdiriwang ang pagsilang ng bagong miyembro ng pamilya, at si Mary ay sumama sa kanila sa pagdiriwang. Pagkatapos ng ilang sesyon sa korte, kinausap si Frank ng kanyang abogado at binigyan siya ng isang alok. Iminungkahi niya na ipasok si Mary sa isang care home upang ampunin ng isang angkop na pamilya. Labis na kinabahan si Frank ngunit hiniling ng abogado na tutulungan niya ito. Sinabing ito ay isang angkop na solusyon upang masiyahan ang magkabilang panig. Pagkatapos ay binalaan ng abogado si Frank na maaaring gawin ng husgado na ibigay ang panalo kay Evelyn sa paglilitis dahil siya ay isang mayaman, at mabibigyan niya si Mary ng mas magandang buhay. Pagkatapos nito, hiniling ng abogado kay Frank na pag-isipang mabuti ang sinabi niya.
Kinabukasan, sumang-ayon si Frank sa opinyon ng abogado. Nakipagkita siya sa isang mabuting pamilya na gustong umampon kay Mary. Pagkatapos ay pumayag siyang kunin si Mary sa kanilang pangangalaga. Pagkatapos nito, natapos ang kaso ng walang nanalo o natalo para sa magkabilang panig. Dinala ni Frank si Mary sa kanyang bagong tahanan habang siya ay umiiyak. Hiniling ng bata na huwag siyang iwanang mag-isa, ngunit sinabi ng tiyuhin na dadalhin siya minsan sa isang buwan upang manatili kasama nila ni Roberta. Pagkatapos, kapag siya ay lumaki ay maaari niyang piliin na tumira sa kanya. Siya ay umiiyak at sinabi sa kanya na ipinangako niya na mananatili siya sa kanya sa lahat ng oras, at ngayon ay sinisira niya ang kanyang pangako. Lumapit si Frank upang yakapin ang pamangkin, ngunit itinulak siya palayo habang umiiyak. Nang umalis siya ay sumisigaw si Mary na iiwan siya ng tiyuhin na mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan ni Bonnie si Frank. Pinapakalma niya habang ito ay nagtatrabaho. Patuloy siyang nagkukwento tungkol sa pagpapalaki niya kay Mary. Labis siyang nalungkot dahil hindi na niya kasama sa bahay ang kanyang pamangkin. Sa sandaling ito, labis na kinakabahan si Frank at iniwan si Bonnie. Sa sumunod na araw, nakita ni Bonnie ang larawan ng pusa ni Mary para sa adoption. Kumuha siya ng larawan ng ad gamit ang telepono, at pagkatapos ay agad na ipinadala ito kay Frank. Si Frank ay nagmadaling umalis sa kanyang trabaho at nagtungo sa isang animal shelter. Doon, nalaman niyang may allergic sa mga pusa ang nagpadala ng pusa. Sigurado si Frank na si Evelyn ang gumawa nito dahil allergic siya sa mga pusa, at tiyak na ang mga tao na umampon kay Mary ay mga tao ni Evelyn. Agad silang pinuntahan ni Frank at Roberta. Nalaman nilang si Mary ay naninirahan sa kanyang lola na si Evelyn. Hiniling niya kay Mary na sumama sa kanya ngunit tumanggi ang bata, at tumakbo palabas ng bahay. Nag-iwan si Frank ng isang notebook kay Evelyn bago siya lumabas para sundan ang pamangkin. Ang notebook na ito ay naglalaman ng mga sulat ng ina ni Mary. Nalaman ni Evelyn na nalutas ng kanyang anak na si Diane ang Navier-Stokes equation bago ito pumanaw. Ngayon, ang plano ni Evelyn sa custody ni Mary upang malutas ang equation sa hinaharap ay nabigo. Sa labas, niyakap ni Frank ang kanyang pamangkin ngunit hinahampas siya ng bata dahil iniwan siya nitong mag-isa. Nagsorry si Frank at nangako sa pamangkin na hindi na mauulit. Patuloy na umiiyak si Mary, at sinabing kinuha sa kanya ang kanyang alagang pusa. Ngunit pinakalma siya ni Frank. Sinabi sa kanya na kasama niya ang pusa. Pagkatapos, bumalik sila kay Evelyn, at kinausap ni Frank ng pribado. Sinabi ni Evelyn na nagsisinungaling si Frank sa kanya. Sinabi rin niya na kung talagang nalutas ni Diane ang equation ay ipapaalam niya ito sa buong mundo. Ngunit sumagot si Frank na sinabi sa kanya ni Diane bago siya namatay na huwag ilathala ang notebook na ito hanggang sa pagkamatay ni Evelyn. Ikinagulat ito ni Evelyn, at naiwang mag-isa kasama ang notebook. Kinuha ni Frank si Mary at sila ay umuwi. Bagaman, hindi niya dapat ibigay kay Evelyn ang notebook, ngunit ginawa niya ang bagay na ito para panatilihin si Mary sa kanyang kustodiya. Pagkaraan ng ilang minuto, binuklat ni Evelyn ang notebook at nakita ang bakas ng mga patak ng luha ng kanyang anak na si Diane. Siya ay nalungkot at nagsimulang umiyak dahil ginawa niyang nalulumbay ang kanyang anak hanggang sa magpakamatay. Higit pa rito, nakikipag-usap siya habang umiiyak sa mathematician upang ipaalam sa mundo na nalutas na ng kanyang anak na si Diane ang Navier-Stokes equation. Pagkaraan ng ilang buwan, si Mary ay naging isang estudyante sa universidad sa kabila ng kanyang murang edad. Sinundo siya ni Frank pagkatapos ng kanyang klase, at pumunta sila sa palaruan ng mga bata. Doon, nakikipaglaro siya sa kanyang kaibigan tulad ng iba pang mga bata. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!